Good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat. Para po sa ating pasimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Banal, Diyos na mga Panginoon sa lahat, Panginoon. Pinupulot po natin sa mga ating kapunanan sa umagang ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aalitan. Ito naman po ang aming huling dalangin sa matalas na pangalan ng aming anak na si Jesus. Para po sa ating unang awitin, buksan po natin sa 417, 417, Hold Fast Till I Come.
Sabbath. Happy Sabbath. God is good All the time. all the time. That's good. Purihan Panginoon sa umagang ito ng araw ng Sabat na tayo po ay binigyan ng magandang panahon. Ganda ng panahon ngayon. Pero mamaya ay mainit na sobra. At papasalamat tayo sa Panginoon sa isang buong linggo na tayo iniingatan at pinagpala. At sa mga oras nito, tayo nandito para purihin at sambahin ang kanyang pangalan. At aking babanggitin ang mga participants sa Sabbath School Worship. Pinangunahan tayo ng pag-awitan ni Sister Maria Mendez. Ang welcome remarks ng ayong lingkod, Sis Julie Sabilla. Opening prayer, opening song, Buhay ang Sabado ng Eskwela. At ang opening prayer ay si Sister Lorena Padilla. Musical offering ni Sister Jihase Elosprissimo. At ang special feature ay si Sister Lovely Munhar. Mission story ni Sis Jeneline Medino. Then care group time, mga 5 minutes para sa offering. Lesson review na nadadali ni Sister Nicole Mercado. Closing song, Iglesia Kapoy Hayo. Closing prayer, Sister Alice Kalili. Leader, si Sis Maria Mendez. Yan po ang pagkasunod ng ating program, Sabbath School Worship. Meron akong babasahin verse sa unagang ito na makikita sa mga awit 109:30. Sa pamamagitan ng aking bibig ay magpapasalamat ako ng napakalaki sa Panginoon. Pupurihin ko siya sa gitna ng maraming tao. 31, sapagkat siya'y tumatayo sa kanang kamay ng nangangailangan upang iligtas siya sa mga nagsisihatol sa kanyang kaluluwa. Yan ang verse sa umagang ito. Aking ibigay ang panahon sa ating sunod. Layunin ito,
sa araw ng Sabat kami po ay inyong dinala dito sa bahay sambahan Panginoon. Bigyan mo kami ng kaalaman at lalo na rin sa nakikinig at maging pagpapala rin kami sa iba Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa kabutihan na pinagkaloob mo lalo na po sa dakilang pag-ibig na kahit kami makasalanan Panginoon, lagi mo kami iniingatan, pinaproteksyonan sa araw-araw. At sa aming mga pamilya, pinadalangin namin Panginoon ng aming mga kasama na wala pa dito. At sa hindi na po dumadalo Panginoon, ipuhin mo po ang kanilang puso at isipan Panginoon upang magbalik loob sa inyo. Maraming salamat sa iyong pinagkaloob mo sa aming mga kaalaman na nawa sa mga ministry din magamit namin ito, lalo na po sa mga kapatira namin na mga kapistado. Pinagkaloob mo sa kanila Panginoon ang kalusugan, lalo na po higit sa lahat ang financial na pangangailangan para po ipagpatuloy ang inyong gawain. Patawad po kung saan kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito po ay aming dalangin sa Diyos na pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Happy Sabbath mga kapatid. Maraming salamat sa diwa ng awit. Sabi dito, sa takot, sa problema, ano man ang ating mga suliranin, lahat ay isalikas to the Lord. So, ang topic na napili ko ngayon, sabi ni Ate Jo, ay mahirap pa ito. So, ang binigay sa atin na topic ngayon ay tungkol sa pasasalamat, thanksgiving. So, may tanong po muna ako sa inyo, kailan tayo or kailan natin maiparamdam ang ating pasasalamat? Paano natin maipakita? So, kapag ba tayo ay successful lang, o kaya pag tayo ay masaya, kapag maayos ang takbo ng ating buhay, kapag walang mabigat na problema, ganun lang na tayo magpasalamat. Anytime, depende ba sa sitwasyon. Siyempre po, ang sabi dito, hindi. Sa lahat ng panahon, tayo ay magpasalamat sa Diyos kahit sa mga pagsubok at kapighatian sa ating buhay. Pero mahirap po. Pero ang dito, ang turo sa atin, kaya tayo hindi titigil sa pagpasalamat sa Kanya dahil ipinapakita natin na hindi tayo nawawala ng pag-asa at ang tiwala natin sa Diyos ay nandoon pa rin at yun ay kalulutan niya. Tawagin pa rin natin siya kahit sa oras na meron tayong mga mabibigat na problema. Kasi ito daw ay pagkilala kahit hindi man natin maunawaan ang mga pagsubok sa buhay, ngunit nagtitiwalang mauunawaan din natin ito balang araw. Alam natin may pag-asa pa dahil naniniwala tayo sa Diyos. Amen. Mga paraan o pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos, ang una talaga ay ang panalangin. Ang pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, makikita natin sa 1 Thessalonica 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sa pamamagitan ng ating pasalamat sa Diyos, ang ibig daw sabihin ay kinikilala natin siya. Pangalawa po ay itong ginagawa natin, pagsisimba. Makisangkot sa mga banal na gawain. Makikiisa sa mga pagtitipon at serbisyo sa church. Kahit kagaya ito, sobrang talagang magsalita dito. Pero kasi, natutunan ko rin, nung pinag-aralan ko to, parang maraming times na gusto ko talagang tumagpagbibigay ako ng part kasi parang hindi ko pa kaya. Pero, iniisip ko nga, hindi naman si kapatid ang pumili sa akin ng ang Diyos. Kaya ito ay pinagpasalamat ko sa Kanya. Yung pag-share natin ng mga pag-awit at saka yung mga pagbabasa ng Biblia sa mga message, hindi po yun, isa rin po yun sa pagpapakita ng ating pasasalamat. Hindi lang doon sa sinasabi, doon din sa ating mga ginagawa. Sobrang komplikan pa ito. Ang pangatlo pong paraan ay paglilingkod sa iba. Ito po yung pagtulong sa mga nangailangan ay nagpapakita rin ng pasasalamat sa Diyos. Matthew 5:7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Kung marunong man tayong tumanggap ng mga biyaya, tayo rin ay marunong magbigay ng anuman sa ating tinatangkilik. Ito ay hindi bayad sa ating mga natatanggap na biyaya, kundi sinusunod lamang natin ang kautusan ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Ang paglingap sa nangailangan ay isang halimbawa sa paggawa ng mabuti at pasasalamat. Ang pang-apat po ay na tayo ay magpasalamat ay pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na mga nilikha ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos ay may mahalaga sa ating buhay. Kahit nung unang araw pa lang po sa creation sa Garden of Eden, lahat po ng nilikha niya ay alam natin na ito ay mahalaga at may parte sa ating mga buhay. Na bago po pala, kasi pagkilang talaga ito, bago po pala ako magtapos, i-share ko lang po yung konting testimony po sa aming buhay na
Sa aming buhay na magkakapatid, na-share ko na rin po yata ito dati. Si Ate Jo, alam niyan, mga bata pa lang po kami, maaga po kami nawala ng magulang. Nandiyan pa naman ang aming ama, pero nung namatay ang aming ina, iniwan niya rin po kami. Nung time na yun, ang kuya ko po ay magna 9 years old, ako mag-7, at ang bunso namin si Sis Glad ay 3 years old, pag 4 years old siya sa time na yun. So iniwan kami ng aming ama sa aming lola sa side ng aming ina. Hindi po madali kasi hindi naman mayaman ang aming lola at hindi niya kami kayang pag-aralin. So ang ginawa din nila sa aming magkapatid, pinaghiwalay din nila kami. Okay, sis. Sa mga kanya-kanya kami kamag-anak na So, yung time po na yun, bihira lang kami magkakasama. Kasama pag time ng bakasyon, yung Pasko, yun, pinagsama-sama na nila kami. So yung kuya ko, yung pastor po ngayon, pag nagkita kami, lagi na sinasabi, tayong tatlo lang, gano'n. Bihira tayong magkasama. So ang gagawin na, hindi tayo mag-aaway, hindi ko talaga naalala na nag-aaway kami dati. Kaibahan sa nakikita ko sa mga anak ko ngayon. Kasi lagi nila sinasabi na huwag tayong mag-away kasi bihira tayong magkita. Tapos, yung buong maghapon namin, naglalaro na kami na masaya talaga. Tapos, pagdating ng gabi, di ba sa Pilipinas sobrang nadilim, wala pang kuryente sa amin. Paggabi sobrang liwanag talaga ng mga bituin, mga stars sa gabi, gano'n. Tapos sabi ng kuya ko, tumingin nga kayo sa taas, sabi niya, may tatlong star na lagi kong nakikita na hindi talaga nawawala, sabi niya. Yung magkakatabi ka na kahilera, tingnan nyo, tingnan naman natin, mga bata pa kami, no? Sabi niya, pag dumating na naman ang time na maghiwalay na naman tayo at malungkot ang bawat isa, sabi niya, tingnan lang tayo lagi sa taas, tayo na tatlo yan. Hindi tayo naghiwalay. So hanggang ngayon po, yung star na yun, na saka ko lang siya talaga parang na-appreciate na dahil sa star na yun na nilikha ng Diyos ay tumibay kami at yun yung gawin namin na sa anumang kalungkutan, mga problema, minsan namimiss namin ang isa't isa dahil ang Diyos ay alam namin na yun pala kaya nilikha ng Diyos yun ay para rin nagpapatatag sa relasyon namin. Yun, hindi kami nag-aaway, pag nalulungkot kami, tinitingnan lang namin yun, pag may problema kami, gusto namin tawagin ang bawat isa, titingin lang kami sa atas. Hanggang sa ngayon, talagang pag nakikita pa rin kami, pinag-uusapan pa rin namin yun, na-appreciate namin ang bagay na yun. No, ganun nga po mga kapatid, no? Sa lahat ng bagay, ayun ay simpleng bagay man siya, hindi siya mahalaga, hindi natin binabayaran. Pero alam natin na yung lahat ng nilikha ng Diyos ay sobrang mahalaga sa bawat isa sa atin. No? Kaya hanggang ngayon po ay pinapasalamatan ko pa rin po talaga ang mga bagay na yun. So ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya at nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa mga biyaya na ating natanggap mula sa Panginoon. Nawa po'y puspusin ang ating mga puso ng pasasalamat. Nawa'y patuloy at palagi tayong pasalamat at ipakilala sa salita, hindi lamang sa salita,
pati sa gawa ang ating pasasalamat sa ating Ama, lalong-lalo na sa ating Ama na nasa langit. Yun lamang po at Happy Sabbath. Ngayon ay November 25, last Sabbath of November. Aking hilingan ang mga celebrants ng November. Kung sino man sila. Yung birthday, yung kasal, at bautismo. Wala siya dito eh. Ako ang nanganak sa kanya, di ba? Kaya ako, November. Ikaw ang mag-birthday din kasi mahirap manganak. Sige, si Brother Nomer, saan ka man ay ikaw ay tinatawagan para magpapasalamat sa Panginoon. Sino pa? Sister Lorena, kailan ang birthday mo? Ayun. Sila po ay hiningan na tumayo dito para kantahan ng birthday song at ipapanalangin ng ating elder. Here's a birthday wish for you, sing. Here's a birthday wish for you, celebrant, celebrant. Here's a birthday wish for you, kind and true. May you walk upon God's care like the flowers bloom so fair, and the years be full of cheer, celebrant. Happy, happy birthday dear to you. Happy, happy birthday dear to you. Many, many more happy birthdays. And here's a birthday songs for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Elder Don, request sa panalangin. Sige po. Tayo po ay manalangin. Birthday mo, Chris? Kailan yung birthday talaga sa akin? Tayo po ay manalangin. Makapangyari namin Panginoon, salamat sa araw na Sabat na ito kung saan Panginoon, Sister Hanilet, sa kanyang alaala sa kanyang pagbautismo. At hindi po si Brother Nongnong sa kanyang kaarawan. Special sa buwan na ito na sila po ay celebrate na kanilang mga kaarawan. Panginoon, tunay nga na iyong pinagpapala ng mga kapatid namin na ito, patuloy silang naglilingkod, lalo naging faithful sa kanilang paniniwala sa Panginoon na ikaw ay lagi na provide ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Higit sa lahat, kailan pong nagama ang kanilang kalusugan na bubuti po Panginoon dahil sa iyong paggabay. Salamat Panginoon na ginamit mo sila sa iyong mga gawain, lalo na sa pagtatapos po ng
may palaganap ang iyong mabuting balita, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa amin na ito, again din sa susunod na buwan, at sa sunod pang mga buwan, Panginoon, may mga kanyang celebration, ng kanyang mga kaarawan, baptism, o anniversary mga Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Pagdalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Meron akong Payong para sa inyo. Payong talaga? Ayaw nga, payong nga. Galing naman. Ay, ako. Marso ako eh. happy birthday. Kahit wala dito, bigyan ko na birthday naman eh. Ating isunod ang ating Christian story. Pangsanlibutang ulat. Pagsunod sa katotohanan, November 25, Ghana. Iminungkahi ng lolo ni Oben na mag-aral siya sa isang Seventh-day Adventist High School sa West Africa sa bansa ng Ghana. Ngunit mahigpit na tinutulan ito ng stepfather ni Oben. Hindi ko siya papayagang pumasok sa high school na iyon dahil siguradong sa pagbalik niya ay isa na siyang Adventist. Sabi ng stepfather ni Obed na isa namang pastor ng ibang denominasyong Kristiyano. Kaya, nag-enroll si Obed sa isang boarding school ng gobyerno. Doon pa rin naman niya nalaman ang tungkol sa mga Adventist. Habang nasa boarding school, sumasamba si Obed tuwing araw ng linggo kasama ang iba pang estudyante sa isa sa mga silid-aralan. Siya ay sumasamba sa taon-taon. Sa pagtatapos ng kanyang huling taon sa paaralan, ang mga estudyante ng hindi graduating class ay pinauwi na. Ngunit sila ay nanatili pa ng isang buwan para sa paghahanda para sa final exam. Sa napakakaunting bilang ng mga mag-aaral sa campus, ang mga serbisyo ng pagsamba tuwing linggo ay hindi na ipinagpatuloy. Lumipas ang isang linggo, lumipas ang ikalawang linggo, lumipas ang ikatlong linggo. Na-miss ni Obed ang mga Sunday worship. Noong huling katapusan ng linggo bago ang huling pagsusuri, nakita ni Obed ang tatlong kaklase na umaalis sa campus noong Sabado ng umaga. Nakabihis na sila, at sinabi nilang pupunta sila sa simbahan. Pwede ba akong sumama sa inyo? Tanong ni Obed. Sinundan ni Obed ang dalawang lalaki at isang babae sa isang simbahan ng Seventh-day Adventist. Namangha siya nang marinig silang kumanta para sa special music offering sa oras ng pagsamba. Hindi pa siya nakakarinig ng ganung uri ng kanta sa oras ng pagsamba, at ang mga mensahe ng awit ay umantig sa kanyang puso. Inawit nila ang Until Then, Seventh-day Adventist Church Hymnal, number 632. Nang sumunod na Lunes, hiniling niya sa batang babae na Adventista, si Sandra, na ipahiram sa kanya ang kanyang hymnal. Gusto niyang kopyahin ang mga lyrics ng awit na narinig niya noong Sabbath. Binigyan siya ni Sandra ng hymnal at tinuruan siya kung paano kantahin ang kanta. Pagkatapos ay hiniling ni Obed na turuan siya ng iba pang mga kanta mula sa aklat. Ang dalawa ay kumanta ng maraming himno ng magkasama sa kanilang huling isang linggo ng final exam. Ang mga himno ay nagpukaw ng interes ni Obed sa Seventh-day Adventist Church at gusto niyang malaman ang higit pa. Ngunit ano kaya ang sasabihin ng kanyang stepfather? Naalala niya na ayaw ng kanyang stepfather na pumasok siya sa Adventist school dahil baka maging isa siyang Adventist. Nakatapos na ng high school si Obed, kaya umuwi muna siya noong bakasyon. Tinulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda ng pritong isda at iba pang kakanin sa gilid ng kalsada o street foods.
Dahil sa takot sa stepfather, hindi na sinubukan ni Obed na sumamba sa Adventist Church kapag Sabbath, kahit na gustong-gusto niya itong gawin. Ngunit, nakita niya na ang lokal na simbahan ng Adventist ay may mga pagpupulong ng panalangin mula 7 p.m. hanggang 8 p.m. tuwing Miyerkules. Kaya nakaisip siya ng plano. Iniwan niya ang kanyang ina ng 1 oras noong Miyerkules ng gabi. Nagpaalam siya na kailangan niyang gumamit ng banyo. Nagkataong may malapit na public toilet malapit sa Adventist Church. Sa loob ng 2 buwan, sumamba si Obed sa simbahan ng Adventist tuwing Miyerkules ng gabi. Natuto siya ng mga bagong himno. Natutuhan niya ang mga bagong katotohanan tungkol sa Diyos ayon sa Biblia. Alam niyang nahanap na niya ang katotohanan. Pagpasok niya sa universidad noong pasukan na iyon, agad niyang hinanap ang mga Adventist na estudyante sa campus. Nang matagpuan niya sila, sumama siya sa kanila sa pagsamba sa mga Sabat. Hindi nagtagal, nabautismuhan siya. Tuwang-tuwa ang lolo ni Obed nang malaman niyang sumapi sa Adventist Church ang kanyang apo. Ang stepfather, gayunpaman, ay nabalisa. Ngunit natanggap niya na rin ang desisyon ni Obed sa paglipas ng panahon. Ngayon, nagtatrabaho si Obed bilang administrative assistant sa head office ng Southern Ghana Union Conference sa Accra, sa Ghana. Sinabi niya na mahalagang sundin ang katotohanan kahit na sinubukan kang pigilan ng iyong mga magulang o ng iba pa. Kapag nahanap mo ang katotohanan at nalaman mong ito ang katotohanan, hindi mo dapat pahintulutan ang anumang bagay na ilayo ka sa katotohanan, sabi niya. Dapat mong sundin ang katotohanan at sa itinakdang panahon ng Diyos, pahihintulutan ka niya na sumamba sa simbahan. Ang bahagi ng inyong 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng Seventh-day Adventist education sa Ghana. Ang mga pondo ay gagamitin sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at dormitoryo sa Nursing and Midwifery Training College, na nagbukas na mayroon lamang na 22 estudyante noong 2015 at ngayon ay mayroon na itong 770 na mga mag-aaral. Ito ay isang tunay na mission school kung saan 30% lamang ng mga mag-aaral ang Adventist. Salamat sa inyong pagpaplano na magbigay ng sagana sa darating na 13th Sabbath offering sa December 30. Maging bukas palad tayo. Napalo na natin yung ating mission story, di ba mga kapatid? Na si Obed ay, yung gustong mag-aral sa Adventist pero yung stepfather niya ay ayaw. Pero kahit nasa public man siya ay gusto pa rin siyang magsamba, sumama siya doon sa mga kaibigan niya. At doon sa pag-uwi sa bahay nila ay nagtitinda pala sila ng mga kakaning pagkain sa siya ay nagsisimba tuwing midweek. Kunyari, mayroong CR doon malapit sa simbahan ng Adventist. Gagamit siya ng CR pero doon pala siya sa simbahan ng Adventist pumupunta. Kahit mayroong mga mahadlang sa pagsamba o pagpupuri ng Panginoon, pero mayroon pa rin Holy Spirit na magabay sa kanya. Kahit ganun man ay naging Adventist pa rin siya sa katagalan. Dito lang nagtatapos ang aking Sabbath School worship. Tayo ay dadako naman sa ating lesson review. Salamat sa mga participants sa umaga na. Pinagkalooban ng bawat isa.
po'y nanalangin. Dakila ang pagpat namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga oras na ito sa araw ng Sabat. Kami po'y nagkakatipon-tipon at nawa Panginoon, kami po ay mangyari nawa na ang aming puso at isipan ay makatuon sa inyo, lalo higit sa lesson na aming napag-uusapan. Nawa ito po, Panginoon, ay tumimo sa aming puso. Nang sa ganung Panginoon, ito po'y aming maging gabay sa aming paglalakbay tungo sa kaligtasan. Pagpalain ang araw na ito, tawad sa aming mga kasalanang nagawa, sa ngalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen.